Tiniyak ni Senate President Tito Soto na forthwith o agad-agad magko-convene ang Senado bilang impeachment court kapag naipadala na sa kanila ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig ng House Justice Committee mamaya, bubusiin naman ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at mga hindi umano maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Hawak na ng House Committee on Justice ang ilang statements of assets, liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte. Sa SALN ng BICE noong 2022, ang net worth niya at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio nasa mahigit 71 milyon. Noong 2023, umakyat ito sa mahigit 77.5 milyon. Umakyat muli ang net worth ng mag-asawa noong 2024 sa mahigit 88.5 milyon pesos. Nagdeklara rin silang mag-asawa ng business interest sa ilang kumpanya, kabilang ang GenCorp Industries Inc., kung saan idineklara ni Duterte na stockholder siya mula 2021 hanggang 2024. Pero sa dokumentong ibinigay sa komite ng Securities and Exchange Commission o SEC, hindi nakalista si Duterte bilang stockholder ng naturang kumpanya. So, ibig sabihin, either hindi po talaga siya stockholder or stockholder po siya pero hindi po linista ng kumpanya ng GenCorp, no, sa SEC. No? So, ibig sabihin, either the Vice President perjured herself in this particular statement in the SALN or GenCorp Industries perjured themselves. Pinasabpina para sa hearing si SEC Chair Francis Edralin Lim. Gayon din si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para sa SALN ng BICE mula nang umupo ito sa gobyerno noong 2007 hanggang sa kasalukuyan. Isa pa sa mga sinabpina si dating Senator Antonio Trillanes IV. Tetestigo siya tungkol sa mga umano'y bank account ng BICE at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay niyang sinabpina si Anti-Money Laundering Council Chair Eli Remolona Jr. na tetestigo naman sa mga iniulat sa kanila na covered at umano'y suspicious transactions na kinasasangkutan ni VP Duterte at ng kanyang asawa. Pinahaharap din si Bureau of Internal Revenue Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza at pinadadala sa kanya ang tax records ng BICE ni Carpio at ng mga kumpanyang konektado sa mag-asawa. Naniniwala si Rido na pag nasuri nila ang mga dokumento, may makikita silang iba pang basehan ng probable cause laban sa BICE. I think as soon as we see the AMLC report and see the SEC documents in full, I think we can say with great confidence na unexplained wealth, SALN violations will also rise to the level of an impeachable offense, which is betrayal of public trust. Hinihinga namin ang pahayag si Vice President Duterte kaugnay ng mga ito. Pagkatapos ng hearing, ang susunod ay sa April 29 na. Nauna nang sinabi ni House Committee on Justice Chair, Representative Jervy Luistro, na ang tututukan naman sa hearing na yon ay ang banta ni VP Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa oras na iakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente, agad daw na magko-convene ang Senado bilang impeachment court ayon kay Senate President Tito Soto. Definitely forthwith. As soon as the Senate receives it, I will inform the Senate and refer it to the Committee on Rules. By May 4, if we receive the Articles of Impeachment, then we will immediately convene as an impeachment court. Kung mangyari yan, Mayo rin daw posibleng magsimula ang impeachment trial. Within a month, matagal na yun. Matagal na yun. Ako, tingin ko in a matter of 2 weeks, more or less 2 weeks, siguro nakahanda na yun. Panukala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson mula alas 2 ng hapon tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes ang trial. Mula alas 3 ng hapon naman kapag Martes at Huwebes para raw hindi mapabayaan ang paggawa ng mga batas. Kung sakali, kailangan pa itong aprubahan ng mayorya. Sabi ni Soto na pag-usapan na ang posibleng impeachment trial sa pulong kasama ang 9 na majority senators. Nagkomento rin ang Senate President
tungkol sa pahayag ng ilan na tiyak ng boboto ang ilan sa mayorya para makonvict si Duterte. Yung mga maruruming aligasyon, iwan na lang natin sa basurahan kasi maling-mali yun sapagkat it can go both ways. And I would like to think that all 24 senators are impartial and should be and must be impartial. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA News.